Bago tayo magumpisa sa ating istorya, gusto ko munang iabot sa iyo ang isang simpleng bati. Sandali kang huminto, huminga at i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar at oras, sama-sama nating susundan ang isang kwentong puno ng sakit, pagtitiis at pagbangon. Sa bayan ng San Isidro, may isang lumang mansyon na kilala ng mga tao bilang tahanan ng pamilyang Baryon. Mula sa labas, mukhang maringaliyon, mataas ang bakal na gate, malawak ang hardin at may dalawang katulong na abala sa pagdidilig ng mga rosas tuwing umaga. Pero sa loob ng bahay na iyon, may isang babaeng halos buong buhay ay hindi nakaramdam ng tunay na tahanan. Ang pangalan niya ay Serafina Vallejos. Maganda si Serafina pero hindi iyon ang unang mapapansin ng tao sa kanya. Ang kapansin-pansin sa kanya ay ang tahimik na tibay ng kanyang mukha, yung klaseng ngiti na marunong magtago ng lungkot at mga matang parang sanay ng lumuha pero piniling huwag nang ipakita pa. Maaga niyang nawala ang kanyang ama si Don Esteban Vallejos, isang negosyanteng kilala noon sa bayan bilang marespeto at matuwid. Bata pa lamang si Serafina nang pumanaw ito dahil sa atake sa puso. Matapos ang ilang taon ng pagluluksa, muling nag-asawa ang kanyang ina na si Lucerina at ipinakilala sa kanya ang lalaking magiging pinakamasamang bahagi ng kanyang buhay, si Dalmasio Baryon. Noong una, maayos si Dalmasio sa harap ng ibang tao. Palangiti, palabati at marunong sumalita nang parang wala siyang bahid ng sama ng ugali. Ngunit pagsara pa lamang ng pintuan ng bahay, nag-iiba na ang kanyang mukha. Serafina, bakit nakaupo ka pa riyan? Hindi ka prinsesa rito. Tulungan mo si Yoli sa kusina. Tahimik na tumayo noon si Serafina. Opo. Mula sa gilid, naroon ng bagong anak ni Dalmasio mula sa naunang relasyon, si Thaira Baryon. Halos kaedad lang ni Serafina pero kabaligtaran ang trato sa kanila. Habang si Thaira ay may bagong ribbon sa buhok, mamahaling sapatos at sariling tutor, si Serafina ay laging pinagsasabihang magtipid, magtimpi at huwag umarte. Ang hina mo talagang kumilos, mapanuyang sabi ni Thaira habang nakasandal sa pinto ng kusina. Akala mo naman tunay kang anak ng bahay na to. Hindi sumagot si Serafina, sanay na siya. Sa loob ng mansyon, tatlo lamang ang lihim na naaawa sa kanya. Si Yoli, ang mabait na kasambahay na palaging nagtatabi ng mainit na pandesal para sa kanya, si Mang Tibo, ang hardinerong matagal ng tauhan ng yumaong ama niya, at si Aling Susing, ang matandang labandera na minsang kumandong sa kanya noong maliit pa siya at umiiyak sa likod ng bodega. Anak, magtiis ka lang, pabulhong na sabi ni Aling Susing minsang nakita siyang umiiyak sa may poso. Hindi habang buhay ganyan ang sitwasyon mo. Ngunit sa murang edad, hindi pa maintindihan ni Serafina kung paano darating ang pagbabago sa isang bahay na tila lahat ay laban sa kanya. Ang mas masakit pa, hindi lang si Dalmasio ang nananakit sa kanya ng hindi pisikal, ang sarili niyang ina na si Lucerina ay laging tahimik. Kapag pinapagalitan si Serafina nang wala namang dahilan, tahimik si Lucerina. Kapag hindi siya pinapasama sa mga lakad ng pamilya, tahimik si Lucerina. Kapag naririnig niyang sinasabihang pabigat, malas at walang silbi, tahimik si Lucerina. Isang gabi, hindi na nakatiis ang batang si Serafina. Pumasok siya sa silid ng ina at marahang nagsalita. Ma, may mali ba sa akin? Napatingin si Lucerina sa kanya, ngulot saglit lang. Anong ibig mong sabihin? Bakit parang ayaw sa akin ni Tito Dalmasio? Bakit si Thaira lang lagi ang mahalaga? Hininga ng malalim si Lucerina saka umiwas ng tingin. Magpasyensya ka na lang anak. Mahirap ang sitwasyon natin. Kailangan nating makisama. Hanggang kailan po? Hindi nakasagot si Lucerina. Doon unti-unti niyang natutunan ng isang mapait na aral. May mga ina palang hindi kayang ipagtanggol ang anak, hindi dahil hindi sila marunong magmahal, kundi dahil mas pinipili nilang matakot kaysa lumaban. Habang lumalaki si Serafina, lalong lumalalim ang ugat ng pang-api sa kanya. Hindi siya binibigyan ng sapat na allowance kahit alam ng lahat na may naiwan namang kabuhayan ng kanyang ama. Kapag may school activity,
Kailangan pa niyang ipunin mula sa mga baryang ibinibigay sa kanya ni Yoli at sa konting perang isinisiksik ni Mang Tibo sa bulsa niya tuwing linggo. Pero sa kabila ng lahat, matalino si Serafina. Sa school, kilala siya bilang tahimik ngulit laging nasa honor roll. Hindi siya palaimik pero kapag recitation, malinaw siyang sumagot. Kapag may project, maayos ang gawa niya. At sa bawat certificate na inuuwi niya, lihim siyang umaasa na baka minsan may mungiti sa kanya sa bahay. Ngulit palaging malamig ang sumasalubong sa kanya. Marunong nga sa school pero pabigat ka pa rin sa bahay na to. Sabi minsan ni Dalmasio nang makita ang medalya niya sa mesa. Nakita iyon ni Thyra at humagig. Baka gusto mong isuot araw-araw para may silbi ka naman. Tanging si Maestra Selly, ang dati niyang guro sa musika noong elementarya, ang talagang naniniwala sa kanya. Tuwing may pagkakataon, pinapadaan siya nito sa maliit na music room sa lumang paaralan. Serafina, malumanay na sabi ni Maestra Selly isang sapon habang pinapahiran ng alikabok ang lumang piano. Huwag mong hayaang ang tingin nila sa'yo ang maging tingin mo sa sarili mo. Napayuko si Serafina. Pero maestra, parang kahit anong gawin ko hindi sapat. Hindi ka kulang. Mali lang ang mga taong nakapaligid sa'yo. Ang mga salitang iyon ang isa sa iilang bagay na dinala niya hanggang pagtanda. Nang mag-high school siya, nagsimula rin siyang lumapit kay Doc Ramil Terrano, ang binatang doktor na anak ng kapitbahay nilang matandang mag-asawa. Hindi siya literal na pasyente nito noon pero madalas siyang matulungan maibsan ang lagnat, hilo o sugat tuwing napapabayaan sa bahay. Minsang dinala siya ni Yoli sa klinika nang nahilo siya sa sobrang pagod. Tita Yoli, kulang po ng pahinga ang batang ito, sabi ni Doc Ramil habang sinusulat ang reseta. At mukhang kulang din sa tamang pagkain. Tahimik si Yoli pero nagkatinginan sila ni Doc Ramil na parang pareho nilang alam na hindi simpleng kapabayaan ang nangyayari sa loob ng mansyon. Pagdating ng kolehiyo, nagbago ang takbo ng buhay ni Serafina, hindi pa sa paraang maginhawa pero sa paraang may kaunting liwanag. Dahil sa talino at sipag niya, nakakuha siya ng scholarship sa kursong accountancy sa Maynila. Hindi natuwa si Dalmasio rito. Accountancy? Iritableng sabi nito habang nakaupo sa dulo ng hapag. Akala mo ba may mararating ka riyan? Mas mabuti pang mag-asawa ka na lang ng maaga para may pakinabang ka. Hindi na bata si Serafina noon. Sa unang pagbakataon, tuwid siyang tumingin kay Dalmasio. Mag-aaral po ako. Scholarship ko naman po ito. Sandaling natahimik ang buong mesa. Nanlaki ang mata ni Thyra. Si Lucerina na may parang gustong magsalita pero muling pinili ang katahimikan. Mula noon, araw-araw bimiyahe si Serafina. Maaga umaalis, gabing umuuwi at nagtitipid sa lahat. Nagkaroon siya ng sideline bilang assistant sa maliit na opisina ni Attorney Isandro Kiel, ang isang seryosong abogado na hindi pala biro pero patas magpasahod. Napansin ni Attorney Isandro na hindi lang mabilis magtrabaho si Serafina, maingat din ito, hindi marumin gumawa at may kakaibang disiplina sa pera at dokumento. Miss Vallejos, sabi ni Attorney Isandro minsang gabi na nag-iisa na silang dalawa sa opisina. Bihira ang batang kasing sipag mo. Nagpapasalamat ba sa iyo ang pamilya mo? Bahagyang natigilan si Serafina pero ngumiti pa rin. Hindi po lahat ng sipag napapansin sa bahay. Hindi na nagtanong pa ang abogado. Tumanggo na lamang ito na tila may naunawaan. Doon din sa opisina ni Attorney Isandro, nagsimulang lumapit sa kanyang kapalaran ang isang lalaking hindi niya inaasahan. Isang maulang hapon, may pumasok na matangkad na lalaki na dalang tubo ng rolled plants at amoy ulan sa polo. Kumunot ang noo nito habang pinupunasan ang manggas. "Pasensya na po, traffic sa Ortigas," sabi ng lalaki. "Edric, late ka na naman," sabi ni Attorney Isandro mula sa loob ng silid. Lumapit ang lalaki sa receiving desk kung saan naroon si Serafina. "May naiwan ba akong folder dito last week? Blue folder, may project estimates." Mabilis niya iyong hinanap at iniabot. "Ito po ba?"
Nagliwanag ang mukha ng lalaki. Ay oo, salamat. Budi mas maayos ka pa sa akin mag-ayos ng gamit ko. Bahagyang natawa si Serafina. Mukhang ampo. Ngumiti ang lalaki. By the way, ako si Edric Sarmiento. Serafina Vallejos. Hindi pa alam ni Serafina noon na ang simpleng pagpapakilalang na yon ang magiging simula ng unang pagkakataong may taong makikita sa kanya hindi bilang pabigat, hindi bilang kaawa-awa, kundi bilang isang babaeng karapat-dapat mahalin. Ngulit sa puntong ito ng kanyang buhay, hindi pa yon ang kwento. Dahil bago dumating ang pag-ibig, kailangan munang makita kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ng pamilyang dapat sana ang unang yumakap sa kanya. Sa likod ng maringgal na apelyedo, sa loob ng malaking mansyon, at sa ilalim ng katahimikan ng isang inang hindi makapagsalita, patuloy pang huhubugin ng sakit si Serafina, hanggang sa dumating ang araw na hindi na siya basta-bastang yuyuko. Bago tayo magpatuloy sa susunod na yatog ng ating istorya, nais ko munang kumustahin ka. Habang binabasa mo ito, i-comment mo naman kung anong oras nasa lugar mo at kung saan ka nanonood. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay na sumasabay sa tibok ng kwentong ito. Kwento ng isang babaeng ilang beses tinapakan pero hindi kailanman tuluyang nadurog. Sa mga sumunod na buwan matapos ang unang pagkikita ni Serafina Vallejos at Edric Sarmiento sa opisina ni Attorney Isandro Kiel, hindi agad umikot ang mundo ni Serafina sa pag-ibig. Sa katotohanan, ilang linggo pa siyang nananatiling mailap, maingat at parang laging handang umatras. Sanay kasi siyang may kapalit ang bawat kabutihan, kaya nang napansin niyang palaging may baong kaping iniiwan si Edric sa mesa niya tuwing maaga siyang dumarating, hindi niya iyon tinignan bilang panliligaw, kundi bilang isang bagay na dapat pag-ingatan. Hindi ka ba nagsasawa sa kakadala ng kape? Tanong niya minsang maulan na naman ang hapon habang inaayos sa mga kontrata sa mesa. Ngumiti si Edric saka sumandal sa may filing cabinet. Hindi naman, mas gusto ko nga yung may dahilan akong dumaan dito. Baka mapagalitan ka ni Ate Isandro. Pinsan ko yun, sanay na yun sa akin. Hindi napigilan ni Serafina ang mapangiti ng bahagya. Sa loob ng matagal na panahon, iyon ang isa sa iilang ngiting hindi niya pinilit. Si Edric ay kakaiba sa lahat ng lalaking nakilala niya. Hindi ito nagyayabang sa mga proyekto nitong pang-engineering. Hindi ito marunong manindak para mapansin at higit sa lahat, marunong itong maghintay. Hindi nito pinipilit si Serafina na magkwento pero marunong itong makinig kapag handa na siya. Unti-unting lumalim ang pagkakaibigan nila. Naging bahagi ng mga araw ni Serafina ang simpleng paghatid ni Edric sa sakayan kapag gabi na, ang pagsundo nito sa kanya tuling sweldo para sabay silang kumain ng lugaw sa maliit na pwesto sa tapat ng terminal, at ang tahimik nitong pagdamay sa tuwing napapansin nitong mabigat ang dala niyang loob mula sa bahay. Minsan, inabutan siya ni Edric na nakatulala sa waiting shed, hawak ang isang sirang payong. "Anong nangyari?" tanong nito. "Wala," sagot ni Serafina, pero halatang bagong iyak siya. "Hindi mukhang wala." Tahimik muna siya bago marahang nagsalita. "Minsan, naiisip ko, baka tama sila. Baka hindi talaga ako para sa magaan na buhay." Tumingin si Edric sa kanya ng diretsyo. "Huwag mong uulitin yan." Natigilan siya. "Bakit?" "Kasi hindi mo kasalanan kung ginamitan ka nila ng bigat para maniwala kang mabigat kang tao. Hindi mo sila katotohanan, Serafina." Sa unang pagkakataon, may lalaking nagsalita para sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Sa paglipas ng panahon, si Odessa Lloren, matalik na kaibigan ni Serafina mula sa kolehiyo, ang unang napansin na unti-unting lumalambot ang puso niya. Sa isang Sabadong hapon, magkasama silang nag-aayos ng mga resibo sa boarding house na tinutuluyan ni Odessa noon. "Umamin ka na," sabi ni Odessa habang nakataas ang kilay. "Gusto mo na si Edric." Napahiling si Serafina. "Hindi ako sigurado. Sa kanya o sa sarili mo?" Napatahimik siya. Alam niyang tama ang kaibigan. Hindi nagtagal, si Edric na mismo ang naglakas loob.
Dinala siya ni Serafina sa isang maliit na kapilya sa Antipolo matapos ang misa sa hapon. Walang engranding setup, walang violin, walang bulaklak na nakakalat sa sahig. Isang simpleng tahimik na lugar lang, amoy kandila at kahoy. "Serafina," sabi ni Edric habang hawak ang isang maliit na kahon, "hindi ko kayang baguhin ang lahat ng nangyari sa'yo. Hindi ko kayang burahin ang sakit. Pero gusto kong maging taong uuwian mo kapag pagod ka na. Gusto kong maging pahinga mo. Pakakasalan mo ba ako?" Hindi agad nakasagot si Serafina. Nangingilid ang luha sa mata niya habang nakatingin sa lalaking hindi kailanman gumamit ng malalaking salita, pero ang bawat kilos ay puno ng totoo. "Oo," pabulhong niyang sagot. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakaramdam siya ng saya na hindi halong kaba. Sa mansyon ng mga baryon, ang magandang balita ay naging apoy na lalong nagpasiklab sa galit ng mga taong ayaw siyang makitang lumalaya. Nang sinabi ni Serafina sa kanilang hapagkainan na engaged na siya, unang napatingin si Lucerena sa kanya na tila nabigla. Si Tyra naman ay halos mabilaukan sa iniinom. "Engaged?" ulit ni Tyra, may halong pangunot siya. "Sa engineer na laging nakabuntot sa'yo?" Tahimik si Serafina. "Hindi siya nakabuntot sa akin. Siya ang fiancé ko." Dahan-dahang ibinaba ni Dalmasio Baryon ng kubyertos. "Hindi namin mapipigilan kung gusto mong magpakasal, pero sana naman huwag mong ipahiya ang pangalan ng bahay na ito." Napatingin si Serafina sa kanya. "Kailan po ba ninyo iniisip ang pangalan ko?" Mabilis na nag-iba ang ekspresyon ni Dalmasio, ngunit sa unang pagkakataon ay hindi siya sumigaw. Sa halip, ngumiti siya, isang ngiting mas nakakatakot kaysa galit. "Kung iyan ang gusto mo, sige. Total, malaki ka na." Nagtaka si Serafina sa biglaang paglambot ng tono nito. Ngunit sa dami ng taon na lumipas, alam niyang ang kabaitan galing kay Dalmasio ay kadalasang simula ng mas malaking panganib. At tama ang kutob niya. Sa harap man ibang tao, naging peke ang kabaitan ng kanyang stepfather. Tunilungan kunwari si Lucerena sa listahan ng mga bisita. Nagpresenta si Tyra na tumulong sa pagpili ng tela para sa entourage. Maging sa harap ni Edric, nagkunwari si Dalmasio na isa siyang maayos na ama. "Edric," sabi nito minsang dumalaw sa binata dala ng ilang wedding documents, "alagaan mo ang anak ko." Sandaling natigilan si Serafina sa salitang "anak ko." Pero hindi siya nagsalita. Sa gilid, nakita niyang nanlilisik ang mata ni Tyra habang kunwari abala sa cellphone. Kasama sa paghahanda sa kasal si Mira Santillan, ang wedding planner na masayahin ngunit mahusay mag-organisa. Si Bembem, ang florist na laging may dalang makukulay na sketch ng bouquet. Si Bastian Ong, ang matalik na kaibigan ni Edric na laging handang tumulong. At si Judge Selina Vardeleon, isa sa mga magiging ninang na malaki ang respeto sa kabutihang nakita niya kay Serafina. Sa kabila ng masasayang paghahanda, may mga maliliit na senyales na may masamang binabalak sa likod ng lahat. Minsang umuwi si Serafina ng gabing-gabi mula sa fitting, nadatnan niyang kausap ni Dalmasio sa library ang tatlong lalaking hindi niya kilala, sina Rino, Palas at Teban. Nang makita siya ng mga ito, bigla silang tumahimik. "Kilala mo ba sila?" tanong ni Yoli nang sumunod ito sa kanya sa kusina. Umiling si Serafina. "Hindi, pero hindi maganda ang kutob ko." "Mag-ingat ka, hiha." Mahina ngunit madiing sabi ni Yoli. "May mga usapan silang hindi ko gusto ang tunog." Hindi lamang iyon, isang linggo bago ang kasal, napansin ni Mang Tibo na may pinasusunod si Dalmasio sa lumang bodega sa dulo ng bakuran, isang lugar na bihirang puntahan ng sinuman. "Mukhang may itinatago ang amo mo ron," sabi ni Mang Tibo habang nagtatabas ng damo sa likod bahay. "Kung ako sa'yo, huwag kang basta-basta magtitiwala." Samantala, si Attorney Isandro ay nagsimula ding makaramdam ng kakaibang galaw. Habang inaayos niya ang ilang dokumentong may kinalaman sa natitirang ari-arian ng yumaong ama ni Serafina, may mga lumang papeles siyang napansin na hindi tugma ang lagda at petsa. Hindi pa siya handang magsalita ng buo, ngulit tinandaan niya iyon. "Serafina," sabi niya minsang papalabas na sila ng opisina, "may ilang bagay akong gusto pang suriin tungkol sa records ng pamilya ninyo. Huwag mo munang ipapaalam sa iba na tinitignan ko iyon." "May problema po ba?" "Masyado pang maaga para magsabi, pero may mga bagay na hindi dapat baliwalain."
Bagamat hindi niya palubos na naiintindihan, lalo lamang tumibay ang pakimamdam ni Serafina na ang kasal niya ay hindi lang basta kinaiinisan ng stepfather niya, tila may mas malalim itong kinatatakutan. Dumating ang araw bago ang kasal. Maaga pa lamang ay abala na ang lahat. Dinala ni Mira ang final checklist. Dumating si Bembem dala ang sample ng puting peonies at garden roses. Si Odessa ay halos hindi mapakali sa kakakulit tungkol sa honeymoon plans. Si Bastian naman ay pabalik-balik sa venue at hotel para siguraduhing maayos ang lahat para kay Edric. Kahit puno ng paghahanda ang paligid, kakaiba ang dibdib ni Serafina. Hindi siya mapakali. Habang nakaupo siya sa harap ng salamin para sa final fitting ng gown, napansin ni Mira ang pananahimik niya. "Kinakabahan ka ba?" tanong ni Mira. "Oo. Pero parang hindi lang dahil sa kasal. Dahil sa pamilya mo?" Tumanggo si Serafina. Hinawakan ni Mira ang balikat niya. "Makakaalis ka na bukas, isang gabi na lang." Iyon din ang paulit-ulit na sinasabi ni Serafina sa sarili niya. Isang gabi na lang at makakalaya na siya sa bahay na iyon. Pagsapit ng gabi, nagkaroon ng simpleng pre-wedding dinner para sa piling tao. Hindi na dumalo si Serafina ng matagal dahil gusto raw ni Lucerina na maaga siyang magpahinga. Si Edric naman ay umalis sandali matapos makatanggap ng tawag sa cellphone. Sabi ng sinabi nito kay Bastian, may mahalaga raw na ipapakuha sa anya ni Serafina sa isang lugar sa labas ng bayan. "Strange," sabi ni Bastian. "Bakit hindi sa akin sinabi?" "Baka surprise," nakangiting sagot ni Edric kahit may kunting pagtataka rin sa mukha nito. Iyon na ang huling beses na nakita siyang malaya ng gabing iyon. Samantala, sa mansyon, pinatawag si Serafina ni Lucerina sa lumang storage room sa ikalawang palapag. Dahilan daw ay may kailangang tignang kahon ng lumang alahas na maaring ipamana sa kanya. Pagpasok niya ron, wala siyang nadatnan kundi dilim at alikabok. "Ma!" tawag niya. Bago pa siya makatalikod, biglang sumara ang daog sa likod niya. "Hello!" sigaw niya habang pilit binubuksan ng seradura. "May tao ba riyan?" Walang sumagot. Paulit-ulit niyang kinatok ang pinto. Lumipas ang ilang minuto. Naging isang oras hanggang sa sumakit na ang kamay niya sa kakapukpok. "Yoli! Mang Tibo! Buksan niyo ako!" Sa ibaba, abala ang ilan sa mga kasambahay sa paghahanda sa umaga ng kasal, pero tila may kakaibang utos na umiikot sa buong bahay. Walang pupunta sa ikalawang palapag. Si Yoli lamang ang nakarinig ng mahinang kalabog at nang sundan niya ang tunog na iyon, doon niya natagpuan si Serafina na pawis, takot at nanginginig ng galit. "Diyos ko, hiha!" bulalas ni Yoli habang nanginginig ang kamay na binuksan ng pinto. "Sinong gumawa nito?" Namumutla si Serafina. "Nasaan si Mama? Nasaan sila?" Hindi siya sinagot ni Yoli. Sa mukha pa lang ng matanda, alam na niyang may masama nang nangyari. Pagbaba niya sa sala, nadatnan niya si Dalmasio na kalmadong nakaupo sa armchair, si Thyra na may nakakalukong ngiti sa gilid, at si Lucerina na tila bagong umiyak, ngulit hindi makatingin sa kanyang anak. "Nasaan si Edric?" Diretsahang tanong ni Serafina. Nagkatinginan sina Dalmasio at Thyra. Pagkatapos ay marahang tumawa si Thyra. "Ang talino mo naman," sabi nito. "Akalain mong nahulaan mo agad." Lumapit si Serafina, nanginginig ang boses. "Anong ginawa ninyo?" Doon tumayo si Dalmasio at malamig na tumingin sa kanya. "Pinadukot namin ng fiancé mo." Sabi niya na parang ordinaryong balita lamang ang sinasabi. Isang araw bago ang kasal. Parang tumigil ang mundo ni Serafina sa narinig. "Bakit?" Halos pabulong niyang tanong. Lumapit si Thyra at nakangising bumulong. "Kasi wala kang karapatang sumaya." At habang tumatawa sila, may isang bagay na biglang tumigas sa loob ni Serafina. Hindi takot, hindi kahinaan, kundi isang matagal nang tinipong lamig ng loob na ngayon lamang ganap na nagigising. Ang gabing iyon, na dapat sana'y puno ng kaba at saya bago ang kanyang kasal, ang siya palang magiging simula ng mas mapanganib na labanan na hindi na tungkol sa pagtakas, kundi tungkol sa pagharap. Bago tayo tuluyang sumabak sa mas mabigat na yugto ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kang saglit na huminto at damhin ang bigat ng mga pangyayari. At gaya ng lagi, i-comment mo naman kung taga saan ka
at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar at magkakaibang oras, sabay-sabay nating nasasaksihan ang pagbangon ng isang pusong ilang ulit ng sinubukang durugin pero patuloy pa ring lumalaban. Naiwan si Serafina Vallejos na nakatayo sa gitna ng sala ng mansyon. Malamig ang mga kamay, ngulit matalim na ang titig. Ilang segundo pa lang ang lumilipas mula nang sabihin ni Dalmasio na dinukot nila si Edric Sarmiento. Ang dating naninginig na takot sa dibdib niya ay napalitan na ng kakaibang katahimikan. Yung katahimikang mapanganib para sa mga taong sanay manakot. Si Thyra Barrion ay nakaupo pa rin sa may sofa. May ngiting halatang umaasang magwawala si Serafina, iiyak o luluhod. Si Lucerina, gaya ng dati, ay nakaupo lamang sa gilid na parang gusto nang mawasak sa hiya, ngunit wala pa ring lakas ng loob na tumayo para sa anak niya. Nasaan si Edric? Mahinahon ngunit madiing ulit ni Serafina. Tumawa si Dalmasio. Akala mo sasabihin ko? Hindi ko na kailangang umasa sa sasabihin mo. Saglit na nagkatinginan sina Dalmasio at Thyra, hindi nila inaasahan ang ganoong tugon. Mabagal na lumapit si Serafina sa side table, kunin niya ang kanyang lumang cellphone at punasan iyon gamit ang manggas niya. Matagal na niyang hindi ginagamit ang numero na naroon, pero may isang pangalan sa contact list na kailanman ay hindi niya binura. Isang pangalang ilang taon na niyang hindi nilalapitan dahil alam niyang ang muling pagtawag roon ay nangangahulugan ng muling pagbukas ng sugat ng kanilang pamilya. Nang makita ni Dalmasio ang pangalan sa screen, bahagyang nag-iba ang mukha nito. "Anong ginagawa mo?" tanong nito. Hindi sumagot si Serafina. Pinindot niya ang tawag. Makalipas ilang ring, may nangamat sa kabilang linya. Isang malalim, kontrolado at malamig na tinig ang umalingaw-ngaw. "Serafina?" Tumikin siya, pilit pinipigilang ang panginginig ng boses. "Tiyo, ako po ito." Tumayo si Dalmasio. "Ibigay mo sa akin ang telepono." Hindi siya natinag. "Kailangan ko po ng tulong. Si Edric, dinukot po nila." Nanahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. Pagkatapos ay naging mas malamig pa ang boses. Sino ang gumawa? Inibaga niya ang tingin sandali, saka itinaas ang telepono kaunti upang marinig sa kabilang linya ang paligid. "Si Dalmasio po. At alam ni Thyra, nandito po silang lahat." Mabilis na lumapit si Dalmasio at aagawin sana ang cellphone, ngunit umatras si Serafina. Noon nagsalita ang boses sa telepono, mababa, malinaw at mabigat. "Dalmasio Barrion." Nanigas si Dalmasio. Walang kahit anumang duda si Serafina sa biglang pagbabago ng mukha ng kanyang stepfather. Namutla ito nang marinig ang boses ni Aurelio Vallejos, nakatatandang kapatid ng yumakang ata ni Serafina. Si Aurelio, ang laking matagal nang nawala sa kanilang buhay matapos magkaroon ng alitan sa usaping ari-arian at kapangyarihan sa loob ng pamilya. Gulit bagamat hindi na siya madalas banggitin sa mansyon, hindi siya kailanman nawala sa alaala ng mga taong may lihim na kasalanan. "Ah, Aurelio," hirap na sabi ni Dalmasio. "Meron kang 3 minuto. Kung buhay pa ang lalaking dinukot mo, mabuting ipagdasal mong mahanap siya agad ng mga taong ipapadala ko. Kung hindi, hindi na kasal ang pag-uusapan, kundi ang kulungan na hindi mo na makakalabasan." Halos mawalan ng kulay ang mukha ni Thyra. "Daddy?" Hindi sumagot si Dalmasio. "Serafina," muling sabi ni Aurelio. Ngayon ay bahagyang lumambot ang tono. "Makinig ka sa akin. Huwag kang aalis dyan mag-isa. May paparating akong mga tao. Si Colonel Vidanes ang mamumuno. Si Harvin ko at ang security team niya ay malapit na. Tatawagan ko rin si Attorney Isandro. Buksan mo lang ang gate para sa kanila. Naiintindihan mo?" "Opo," sagot ni Serafina. "Isa pa, huwag kang matatakot. Matagal na akong huli sa pagdating sa buhay mo. Hindi na kita hahayaang mag-isa ngayong gabi." Napapikit si Serafina. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may narinig siyang pangakong hindi hungkak.
Pagkababa niya ng tawag, bumalot ang nakakabingin katahimikan sa sala. Anong ginawa mo? Garalgal na tanong ni Lucerina, saka napatayo. Bakit mo tinawagan ang kapatid ng papa mo? Hindi mo alam kung anong gulo ang bubuksan mo. Napalingon si Serafina sa kanya. Gulo? Ma, fiancé ko ang dinukot nila. Kinulong ninyo ako sa bodega at hanggang ngayon, ang inaalala mo pa rin ay kung anong gulo ang mabubuksan? Napayuko si Lucerina. Nangingilid ang luha ngulit wala pa ring maipakitang tapang. Ako ang nagpalaki sa iyo, putol na sabi ni Dalmasio. Ako ang tiniis mo. Mariing sagot ni Serafina. Bago pa makasagot si Dalmasio, narinig na ang sunod-sunod na tunog ng sasakyang huminto sa labas ng gate. Sumilip si Yoli sa bintana at halos mahawakan sa dibdib. Ihija, may 3 itim na sasakyan sa labas. Pumasok ang mga lalaking nakabarong at naka-dark jacket kasama ang isang matangkad, singkitin at matalim ang tingin na lalaking agad na lumapit kay Serafina. Siya si Colonel Vidanes, dating investigador at matagal nang pinagkakatiwalaan ni Aurelio. Kasunod niya si Harvin Ko, ang security chief na matipuno at tahimik at ilan pang tauhan. Miss Balejos, ako ang pinadala ng tiyo Aurelio mo. Kailangan namin ang lahat ng impormasyon na meron ka. Agad na luhapit si Yoli, nanginginig, ngunit matapang. Narinig ko pong may mga lalaking pinapapunta si Sir Dalmasio sa lumang bodega sa dulo ng bukid nitong mga nakaraang araw. Sina Reno, Palas at Teban po ang madalas kong marinig. Nagkatinginan sina Vidanes at Harven. May sasakyan bang lumabas ngayong gabi? Tanong ni Harven. Tumanggo si Mang Tibo na noon ay kararating lamang mula sa likod bahay. May van pong kulil abo, mga bandang 7:00, papunta sa lumang service road. Hindi na nag-aksaya ng oras ang grupo. Harven, dalhin mo ang team sa bodega. Utos ni Vidanes. Miss Balejos, sasama ka sa pangalawang sasakyan pero mananatili ka sa likod. Hindi ka gagalaw ng walang utos. Ako po ang fiancé niya. Biglang sabi ni Bastian Ong na kararating lang at halatang hindi na makahinga sa kaba. Sasama ka, sabi ni Vidanes, pero susunod ka rin sa utos. Ilang minuto ang lumipas at nasa kalsada na sila. Sa loob ng sasakyan, magkatabi sina Serafina at Bastien. Naninginig ang mga kamay ni Serafina, ngulit matatag ang tingin sa daan. Hihintayin natin siyang buhay, sabi ni Bastien, pinipilit maging buo ang boses. Hindi pwedeng matapos sa ganito. Tahimik na tumanggo si Serafina, ngunit sa loob niya, sari-sari na ang sumisigsik na alaala. Ang ngiti ni Edric sa waiting shed, ang simpleng proposal nito sa kapilya, ang paraan nitong magsalita na parang lagi siyang karapat-dapat sa kabutihan. Ayaw niyang isipin ng masama, ngunit bawat segundo ng biyahe ay tila kutsilyong unti-unting umiikot sa dibdib. Pagdating nila sa lumang bodega sa dulo ng service road, bumungad ang madilim at halos abandonadong lugar. May kalawang na bakal sa gilid, sirang ilaw sa may pinto, at putik na humahalo sa damuhan dahil sa ambon. Tahimik na kumilos ang grupo ni Harven. 2 ang pumunta sa likod, 2 sa gilid, at si Vidanes ang nanguna sa harap. Buksan niyo. Mahinang utos nito. Isang malakas na sipa ang tumama sa pinto. Bumukas yun sabay ng pagkalat ng alikabok sa hangin. Sa loob, may narinig agad silang ungol. Edric! Sigaw ni Serafina, ngulit pinigilan siya ni Harven. Sa sulok ng bodega, nakaupo si Edric Sarmiento. Nakatali ang kamay, may dugo sa labi, pasa sa pisngi, at pilit na dumidilat. Sa tabi niya, wala na ang mga dumukot dahil halatang iniwan na siya roon matapos makatanggap ng balita na may paparating. Edric, sabi nito, mahina. Hindi na napigilan ni Serafina ang sarili. Kumalas siya sa hawak ni Harven at tumakbo papunta rito. Lumuhod siya sa harap ni Edric, manghining na nanginginig ang mga kamay sa pagtatanggal ng lubad. Pasensya ka na, bulong ni Edric kahit hirap huminga. Hindi ko alam na bitrag. Huwag kang magsalita, imiyak na sabi ni Serafina. Buhay ka. Yun ang mahalaga. Lumapit si Harven at tinulungan silang makaalis agad sa loob. Tinawagan ni Bastien si Doc Ramil Verano na noon ay on-call sa isang pribadong ospital na malapit sa bayan. Sa mismong sasakyan, ginamitan muna nila ng first aid si Edric habang hawak ni Serafina ang kamay nito. Tinamaan ba ulo mo? Nahihilo ka? Tanong ni Doc Ramil sa speakerphone habang tinataya ang kondisyon. May pasa lang, sa tagiliran at sa ulo. Sagot ni Edric sa pagitan ng hirap sa paghinga. Dalhin niyo agad dito, ihanda ko na ang ER. Sa ospital,
Sinalubong sila ni Doc Ramil at ng dalawang nurse na sina Nurse Elise at Nurse Paming. Agad na isinugod si Edric sa emergency room. Naiwan sa labas si Serafina, hindi makapakali. Nakaupo, ngunit parang anumang oras ay babagsak. Maya-maya, dumating si Attorney Isandro Kiel. Basang-basa pa ang mangas ng polo dahil sa pagmamadali. Kasunod niya si Colonel Vidanis. "Buhay si Edric," sabi ni Isandro. "Magpahinga ka sandali." Umiling si Serafina. Hindi pa pwede. Hindi pa tapos ito. At doon, sa puting ilaw ng ospital, habang naririnig sa di kalayuan ang mahinang tunog ng monitor at yabag ng mga nurse, nagsimulang maglatag si Attorney Isandro ng mas mabigat na katotohanan. "Serafina," sabi niya. Inilapag ang isang manipis na folder sa tabi niya. "May nakita akong mga dokumento sa records ng pamilya ninyo. Hindi pa kumpleto, pero sapat para makabuo ng hinala. May mga lagda sa ilang transfer papers na hindi tugma sa tunay na pirma ng ama mo. May ilang lupain at assets na tila iligal na nailipat sa kontrol ni Dalmasio." Napatingin si Serafina sa kanya. "Ang ibig mong sabihin?" "Ang ibig kong sabihin," putol ni Isandro, "maaring hindi lang puot ang dahilan kung bakit ayaw kang makitang makaalis. Maaring may kinatatakutan si Dalmasio na mabubunyag kapag tuluyan ka ng napalayo sa puder niya." Sumingit si Colonel Vidanis, malamig ang tono. At mula sa pagkakadukot kay Edric ngayong gabi, malinaw na handa siyang gumawa ng krimen para mapanatili ang kontrol na iyon. Lumalim ang paghinga ni Serafina. Lalong luminaw sa kanya na ang laban ay hindi na lamang tungkol sa kasalmila na muntik masira. May mas malaking dahilan pala ang lahat ng pang-aapi. Ang mga taon ng pagpaparamdam sa kanyang wala siyang halaga, ang pagpipigil sa kanya na magkaroon ng tunay na buhay, ang pagtatali sa kanya sa takot. Lahat ng iyon ay maaaring bahagi ng mas malaking pagtatakip. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas si Doc Ramil mula sa ER. "Stable na siya," sabi nito. "May pasa, minor head injury at may tama sa tagiliran. Pero wala namang bali. Kailangan lang ng pahinga at obserbasyon." Napahawak si Serafina sa dibdib at napaiyak ng tahimik. Sa wakas, pinahintulutan siyang makita si Edric. Pagpasok niya sa silid, nakita niyang mahina ngulit gising na ito. May bendahe sa noo at may nakasaksak na dextrose, pero nang makita siya ay sinubukan pa rin nitong ngumiti. "Sabi ko sa'yo, hindi kita iiwan," bulong ni Edric. Napaluha si Serafina at marahang hinawakan ang kamay nito. Hindi na natin sila basta-basta matatakot. Sa mga oras na yon, alam niyang hindi na babalik ang kwento sa dati nitong anyo. Ang pangyayaring nasa pamalagat ng kanilang buhay, ang pagkakadukot, ang pananakot, ang pagsubok na wasakin ng kanilang bukas ay nangyari na. Ngunit mula rito, may bagong puwersang gumagalaw. Hindi na siya ang batang tahimik na dumudungaw sa bintana ng mansyon habang inaapi sa sariling bahay. Ngayon, kasama na niya ang mga taong handang lumaban. Si Edric, si Bastien, si Doc Ramil, si Attorney Isandro, si Colonel Vidanes, si Harven at maging ang matagal nang nawalang Aurelio Vallejos. At kasabay ng pagligtas kay Edric, nagsimula na ring bugbukas ang pinto sa mas malalim na lihim, mga papel, lagda, lupain at yamang matagal nang itinago sa kanya. Ang gabing akala ng Baryones ay magpapaluhod kay Serafina ay siya palang gabi ng simula ng kanilang pagbagsak. Bago tayo tumuloy sa mas malalim na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang kumustahin ka. Habang binabasa mo ito, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito sinusubaybayan. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay na nakikisama sa paglalakbay ng isang babaeng ilang beses nang sinubukang wasakin pero sa huli ay unti-unti natutuhang itayunin niya rin ang kanyang sariling buhay mula sa abo ng nakaraan. Makalipas ang ilang linggo mula sa gabing iniligtas si Edric Sarmiento sa lumang bodega, tuluyan nang nagbago ang takbo ng buhay ni Serafina Vallejos at ng mga taong tapat na nakapaligid sa kanya. Hindi man naging madali ang mga sumunod na araw, malinaw sa lahat na may isang yugto nang nagsara at may bago nang nagsisimula. Ang dating babaeng nangingimi sa sariling bahay
ay unti-unti nang natututong huminga ng malaya. Sa ospital, unang pinag-usapan ni Serafina at Edric ang plano para sa kanilang kasal. Nakahiga pa noon si Edric, may kaunting pasa pa rin sa noo at tagiliran, pero buo na ang loob. Kung gusto mo, pwede nating ipagpaliban. Mahinang sabi ni Edric habang hawak ang kamay ni Serafina. Hindi kita pipilitin. Ang mahalaga, ligtas tayo. Umiling si Serafina. Hindi ko nahahayaang sila pa ang magdesisyon kung kailan tayo magiging masaya. Napangiti si Edric kahit halatang masakit pa ang katawan. Yun ang gusto kong marinig. Nang mabalitaan ito ni Mira Santillan, agad itong nagpresintang baguhin ang lahat ng detalye ng kasal. Ang engranding venue na una nilang pinili ay hindi na nila itinuloy. Sa halip, iminungkahi ni Mira ang isang maliit na simbahan sa Tagaytay na may simpleng hardin at tahimik na paligid. Hindi na natin kailangan ng malaking handaan, sabi ni Mira habang inaayos ang bagong checklist. Ang kailangan ninyo ay araw na hindi nila maaabot. Sang-ayon si Odessa Loren na siyang unang yumakap kay Serafina nang marinig niyang itutuloy pa rin ang kasal. Mas gusto ko yan, sabi ni Odessa habang pinukunasan ng luha. Hindi bongga, pero totoo. Hindi na ito para sa mga taong gusto kayong panoorin. Para na ito sa mga taong totoong nagmamahal sa inyo. Kasama sa tumulong sa panibagong paghahanda sina Bembem para sa bulaklak, si Bastien Ong bilang best man na hindi na humiwalay kay Edric halos kahit kung saan, si Judge Celina Vardeleon bilang isa sa mga ninang, at maging si Yoli na tahimik ngunit taimtim na nag-alay ng oras para ihanda ang simpleng belo ni Serafina. Si Aurelio Vallejos naman na dumating na mula sa ibang bansa ay hindi nagpakita ng emosyon sa harap ng marami, ngulit kitang-kita sa kanyang mga mata ang lungkot at pagsisisi tuwing tumitingin siya sa pamangkin. Noong araw ng kasal, wala na ang ingay ng marangyang plano. Wala na ang plastik ng ngiti ng pamilyang mapagkunwari, at wala na rin ang pangambang biglang may sisira sa lahat. Naroon lamang ang malamig na hangin ng Tagaytay, ang tunog ng kampana ng maliit na simbahan at ang mga taong pinili silang mahalin ng tapat. Habang naglalakad si Serafina patungo sa altar, si Yoli ang may hawak sa dulo ng kanyang damit, si Odessa ang umiiyak na sa gilid, at si Aurelio ang tahimik na nakatayo sa unahan na tila pinupuna ng mga taong nawala sa kanya sa napakaraming taon. Sa dulo ng pasilyo, naghihintay si Edric. Hindi perpekto ang ayos dahil may bakas pa ng pasa sa gilid ng mukha. Pero marahil, yon ang pinakatunay na larawan ng lalaking pinili siyang mahalin kahit dumaan sa panganib. Pagharap ni Serafina sa altar, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko inakalang darating ako rito, bulong niya. Mahinang tumawa si Edric. Ako rin, pero alam mo, mas gusto ko ito kasi bawat taong nandito, sigurado akong totoo. Naging payak ngunit napakabigat ang kabuluhan ng kanilang seremonya. Nang sabihin ni Edric ang mga salitang, "Pipiliin kita sa bawat gulo, sa bawat pagod, at sa bawat bagong umaga." Tuluyang napaluha si Serafina. At nang siya naman ang mangako, hindi na yun pangakong galing sa isang babaeng takot masaktan, kundi sa isang babaeng napagod ng ikubli ang sariling pangarap. Pagkatapos ng kasal, hindi sila dumiretso sa engranding honeymoon. Sa halip, ilang araw silang namalagi sa isang tahimik na rest house sa Batangas na pag-aari ng isang kaibigan ni Aurelio. Doon, sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, natulog si Serafina nang walang takot na may gigising sa kanya para alipustahin o utusan. Isang umaga, habang magkatabi silang nakaupo ni Edric sa balkon niya at umiinom ng kapeng barako, bumasag sa tahimik si Serafina. "Pakihandam ko, ngayon lang ako natutong huminga." Tumingin siya sa kanya. "Hindi ko mababawi ang lahat ng ginawa nila sa'yo, pero sisiguraduhin kong hindi na uulit."
Tahimik siyang gumiti. Hindi ko na kailangan ng tagapagligtas ngayon. Kailangan ko ng kasama. At marahang hinawakan ni Edric ang kamay niya. Mas gusto ko yan. Ngunit habang unti-unting sumisibol ang bago ilang buhay, hindi naman tumigil ang laban sa kabilang panig. Sa pamumuno ni Attorney Isandro Kiel at sa tahimik ngunit matalas na pangangasiwa ni Aurelio Vallejos, isa-isang hinimayang mga papeles na may kaugnayan sa mga ari-ariang iniwan ni Don Esteban Vallejos. Dito lalong naging mahalaga ang kakayahan ni Serafina bilang accountant. Hindi siya nanatiling biktimang umiiyak lang sa gilid. Umupo siya sa mahahabang mesa ng opisina kasama ni na Attorney Isandro, Laisan Fierro na corporate auditor na ipinadala ni Aurelio at si Colonel Vidanes at isa-isang sinuri ang mga lumang ledger, transfer records, deeds of sale at tax declarations. Hindi tugma ang petsas na ito, sabi ni Serafina isang hapon habang itinuturo ang isang dokumento. Patay na ang papa ko nung pinirmahan daw ito, pero may approval na parang personal niyang inauthorize. Lumapit si Laisan at binasa ang papel. Tama ka, at tignan mo ito. Magkaibang pressure mark sa pirma. Malamang traced signature. Tahimik na tumango si Ate Isandro. Ibig sabihin, hindi lang simpleng pagmanoobra ito. Posibleng malawak ang falsification. Sa mga sumunod na buwan, dahan-dahang lumabas ang katotohanan. May mga lupain sa San Isidro at sa Karatigbayan na dapat ay nakapangalan kay Serafina bilang nag-iisang anak ni Don Esteban, ngulit na isang tabi sa kontrol ni Dalmasio gamit ang mga questionableng dokumento. May ilang shell company ring lumitaw na pinadaluyan ng pera mula sa dating negosyo ng Vallejos family. Ang masakit pa, na lamang may mga dating tauhan ng kanyang ama na sinuhulan upang manahimik. Isa-isa ring mabasag ang katahimikan ng mga taong matagal ng takot kay Dalmasio. Ang dati nitong driver na si Mauro Pellegrino ang unang nagsalita. Nakatungo ito nang humarap sa grupo ni na Serafina. Pasensya na po, sabi ni Mauro. Naninginig ang boses. Noon pa man alam kong mali ang mga iniuutos sa akin, pero may pamilya po akong binabantayan niya. Anong kaya mong sabihin? Tanong ni Colonel Vidanes. May mga papel pong pinapapirmahan noon kay Ma'am Lucerina at may mga pagkakataon na pinapadala ako para iabot ang pera sa mga tao sa registry office. Hindi nagtagal. Sumunod ding nagsalita ang dating sekretarya ni Dalmasio na si Geneva Solis. May hawak itong lumang USB at kopya ng ilang email printouts. Matagal ko nang gustong umalis, pero ngayong nakita kong lumalaban na kayo, ayoko nang manatiling tahimik. Sa bawat piraso ng ebidensyang lumalabas, lalong luminaw na ang pang-aapi kay Serafina ay hindi lamang bunga ng galit o inggit. May layunin pala itong gawing mahina siya, kontrolado at walang kakayahang habulin ang nararapat sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit takot na takot si Dalmasio sa posibilidad na magkapag-asawa si Serafina at tuluyang makalayo. Kapag nagkaroon siya ng sariling buhay, sariling pamilya at mga taong handang tumulong, hindi na niya mapipigilan ang paglalantad ng katotohanan. Ngulit sa gitna ng matinding legal na laban, pinili ni Serafina na wag lang itugon ang sarili sa paghihinggit. Kasabay ng pagbawi sa mga lupain at yaman, nagsimula siyang gumising ng isang bagay na makakatulong sa iba. Isang bagay na magsasabi na ang buhay niya ay hindi naiikot sa sugat ng nakaraan. Isang gabi habang magkasama silang nagdi-dinner ni Edric sa maliit nilang inuupahang apartment sa Maynila, ibinaba ni Serafina ang kutsara at tahimik na nagsalita. Gusto kong gumawa ng lugar para sa mga babaeng tulad ko. Anong klaseng lugar? Napatingin si Edric. Yung may libreng training, basic accounting, maliit na negosyo, legal advice at kahit counseling kung kaya. Ayong hanggang sa pagkuha lang ng mana at paghahabla ang kwento ko. Gusto kong may ibang babae ring makinabang sa pagbangon ko. Mabagal nang umiti si Edric. Kaya kitang tulungan dyan. Paano? Ako na ang bahala sa layout at pagpapatayo kung sakaling may lupa na. Ikaw sa program. Si Odessa sa operations, si Doc Ramil sa counseling referrals, si Mira pwede sa livelihood workshops. Tingnan mo, may pundasyon na agad. Natatawa si Serafina sa kauna-unahang pagkakataon matapos ng matagal na seryosong buwan. Parang pinag-iisipan mo na.
Simula nang mahalin kita, pinag-iisipan ko na kung paano kitang tutulungang gumawa ng buhay na gusto mo. Hindi nagtagal, sa tulong ni Aurelio at sa unang bahagi ng mga ari-ariang legal nang naibalik sa kanya, nagsimula ang proyekto. Isang lumang gusali sa San Isidro ang inayos at muling binuhay. Tinawag nila itong Vallejos Community Center. Hindi ito marangyang gusali, pero malinis, maaliwalas at puno ng pag-asa. Si Odessa ang namahala sa scholarship desk. Si Doc Ramil ay naglaan ng lingguhang oras para sa libreng konsultasyon. Si Mira ay nagsagawa ng simpleng workshops para sa event setup at flower arrangement. Si Bembem ay nagturo ng paggawa ng bouquet at table styling sa mga gustong magkaroon ng kabuhayan. Si Ate Isandro naman ay nagsimulang magbigay ng basic legal orientation para sa mga naiaping asawa at mga babaeng linalamon ng takot sa sariling tahanan. Sa unang araw ng pagbubukas ng center, nakatayo si Serafina sa harap ng halos 20 babae mula sa iba't ibang bahagi ng bayan. May mga biyudang naghaharap ng bagong simula, may mga inang iniwan ng asawa, may dalagang napilitang huminto sa pag-aaral, at may ilang kasambahay na gustong matutong mag-ipon at magnegosyo. Hindi ako nakatayo rito dahil naging madali ang buhay ko. Nakatayo ako rito dahil may mga taong tumulong sa akin nang ako'y unti-unti nang nawawala sa sarili ko. Kung may matututunan man kayo rito, sana ito ay ito, na hindi kayo kailangang manatiling maliit dahil lang may mga taong gusto kayong paliitin. Tahimik ang buong silid. May mga babaeng napaluha. Sa gilid, nakatingin si Edric sa kanya ng may pagmamalaki. Sa puntong iyon, malinaw na ang pagbabago. Ang kwento ni Serafina ay hindi na tungkol sa isang babaeng ipinagkait sa saya. Unti-unti na itong naging kwento ng isang babaeng natutong gawing daan ng sariling sugat para magbigay liwanag sa iba. At habang papalapit ang araw ng mas malaking paghaharap nila kay Dalmasio, may isang bagay nang hindi mababawi sa kanya ng kahit sino. Ang dignidad na muli niyang itinayo, ang tahanang unti-unti niyang binubuo, at ang bagong buhay na hindi na nakasandal sa awa o pahintulot ng mga taong minsang nanakit sa kanya. Bago tayo dumako sa huling yugto ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kang huminto saglit at namnamin ang bigat ng lahat ng pinagdaanan ng ating mga tauhan. At gaya ng lagi, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar at magkakaibang oras, may mga pusong sabay-sabay na umaasang makita ang wakas ng isang babaeng, minsang pinaniwalang wala siyang karapatang sumaya. Pero sa huli ay napatunayang walang sino mang may karapatang agawin ang dangal at kapayapaan na inilaan sa kanya. Makalipas ang 3 taon mula nang buksan ni Serafina Vallejos at Edric Sarmiento ang Vallejos Community Center, mas walayo na ang narating ng buhay nila kaysa inakala ng marami. Ang dating lumang gusaling inayos nila sa San Isidro ay naging pundasyon ng mas malawak na proyekto. Nadagdagan ito ng maliit na legal assistance office na pinamamahalaan tuwing Sabado ni Attorney Isandro Kiel, counseling room na tinutulungan ni Doc Ramil Verano at livelihood hall kung saan nagtuturo sina Mira Santillan, Bembem at ilang volunteer mula sa kalapit bayan. Si Odessa Liore naman ay siyang naging haligi sa pang-araw-araw na operasyon ng center. Palagi siyang may hawak na folder, may kausap na scholar o may inaasikasong seminar. At sa tuwing pinagmamasdan siya ni Serafina mula sa opisina, lagi niyang iniisip kung gaano kahalaga ang mga taong nanatili sa tabi niya noong wala pa siyang kayang ibigay, kundi pagod, luha at pangako sa sariling hindi niya pa alam kung matutupad. Sa kabilang banda, unti-unti ring lumago ang construction firm ni Edric. Hindi iyon naging dambuhalang kumpanya, ngunit nakilala ito sa mga proyekto nitong matitibay, tapat sa laborers at hindi nananamantana sa materyales. Sa tulong ni Bastien Ong na siyang naging katuwang niya sa pamamahala, nakapagpatayo sila ng mga desenteng bahay para sa ilang pamilya sa mga relocation area. Doon lalong nakita ni Serafina kung bakit siya nahulog sa isang lalaking hindi maingay sa pangarap ngunit matibay sa pagtupad ng mga iyon. At sa gitna ng kanilang tagumpay, dumating ang pinakamalambot na liwanag sa buhay nila, ang kanilang anak na si Elowen Sarmiento. 3 taong gulang na si Elowen noon sa punto ito ng kwento.
May malalaking mata katulad ng kay Serafina at may maomong ngiting hango kay Edric. Siya ang naging paalala sa dalawa na may mga bagong simula na hindi ipinagkakaloob sa galit, kundi sa pagpili araw-araw na maging mas mabuting tao kaysa sa mga nanakit sa kanila noon. Ngunit habang unti-unting yumayabong ang buhay ni Serafina, palubog ng palubog si Dalmasio Barrion. Ang mga kasong isinampa sa kanya, fraud, falsification of documents, illegal asset diversion, coercion at kidnapping conspiracy ay sabay-sabay nang umabot sa matinding yugto. Nawala sa kanya ang maraming koneksyon. Ang mga dati niyang kasosyo ay umatras. Ang ilang dati niyang pinapasahod para manahimik ay humiwalay na rin sa takot na madamay. At ang pinakamasaklap para sa kanya, ang mga dati niyang minamaliit ay isa-isang naging susi sa pagbagsak niya. Si Mauro Pellegrino, ang dating driver, ay tumistigo sa harap ng korte kung paana siyang inutusang maghatid ng mga sobre at bayad sa ilang opisyal na tumulong magpalusot sa mga dokumento. Si Geneva Solis naman ay naglabas ng printout ng email at schedule logs na nag-uugnay kay Dalmasio sa ilang kahinahinahing transaksyon. Maging si Lysan Fierro ay naghain ng detalyadong report kung paano ipinasok sa mga shell companies ang perang dapat ay bahagi ng mana ni Serafina. Sa mga taon ding iyon, bumagsak din si Thyra Barrion. Hindi man siya ang pangunahing utak sa mga pandaraya, napatunayang sangkot siya sa pagtatago ng ilang papeles at pakikialam sa mga iligal na transaksyon ng ama. Ang dating mapangmata at maluhunyang pamumuhay ay napalitan ng palipat-lipat na tirahan at mga kaibigang isa-isang lumayo sa kanya sa oras na wala na siyang pera at apelyidong maipagmamalaki. Isang hapon, habang nasa opisina si Serafina sa center at inaayos ang proposal para sa bagong scholarship batch, dumating si Lucerina. Mas payat na ang kanyang ina. Wala na ang mamahaling hikaw, ang maayos na postura at ang anyong laging nagkukunwaring kontrolado ang lahat. Ang natira na lamang ay isang babaeng halatang pinanda ng konsensya at katahimikang napakatagal ng inalagaan. Pwede ba kitang makausap? Mahinang tanong ni Lucerina. Hindi agad sumagot si Serafina. Mula sa labas ng salamin na pinto ng opisina, tanaw niya si Elowen na naglalaro kasama si Odessa sa maliit na garden area. Sa malayo, nakatayo si Edric habang kausap si Bastian tungkol sa isang project estimate. Isang tahimik, buo at ligtas na larawan ng buhay ang nasa harap niya. Ang mismong buhay na ipinagkait sa kanya noon. Umupo ka. Mahinahon niyang sabi. Pagkaupo ni Lucerina, ilang sandali itong hindi makasalita. Nang tuluyan itong humarap sa anak, kita ni Serafina ang bigat ng luha sa mga mata nito. Alam kong wala akong karapatang humingi pa ng kahit ano sa'yo, sabi ni Lucerina. Pero gusto kong sabihin sa'yo na nagsisisi ako. Hindi kumibo si Serafina. Natakot ako noon. Natakot akong mawalan ng tirahan, ng pangalan, ng seguridad. Akala ko kung mananahimik ako, maliligtas kita sa mas malala. Pero habang tumatagal, mas lalo kitang ibinenta sa sakit. Mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ma, saad ni Serafina sa wakas. Matagal kong hinintay na marinig yan. Pero sana sinabi mo yan noong bata pa ako. Noong may mga gabing umiiyak ako at iniisip kong may mali ba sa akin. Noong kailangan ko ng isang magulang na magsasabing hindi ako pabigat. Napayo ko si Lucerina at tuluyang napaiyak. Pinagamot kita. Tinulungan kitang magkaroon ng desenteng lugar pagkatapos mong iwan ang bahay ni Dalmasio. Hindi dahil nakalimutan ko, kundi dahil ayokong maging katulad ninyo. Pero tandaan mo ito. Ang pagtulong ko sa iyo ay hindi pagbabalik ng dati. Hindi na maibabalik ang pagiging ina mo sa buhay ko. Masakit man, tanggap iyon ni Lucerina. At marahil sa unang pagkakataon, alam niyang iyon ang pinakatapat na anyo ng kapatawaran. Iyong walang sigaw, walang drama, ngunit malinaw ang hangganan. Lumipas pa ang ilang buwan at dumating na nga ang araw ng pinal na desisyon ng korte. Mula umaga pa lamang, ramdam na ang bigat ng araw na yon. Naroon sa hukuman sina Aurelio Vallejos, Attorney Isandro Kiel, Colonel Vidanes, Lisan Sierro,
Mauro Pellegrino, Geneva Solis at maging sina Mira, Odessa, Bastian at Doc Ramil na dumating bilang mga taong tumayong saksi sa habang paglalakbay ni Serafina. Hindi na siya ang takot na dalagang nanginginig sa sulok ng sala habang tinatawanan ni Dalmasio at Zaira. Ngayon, nakasuot siya ng simpleng cream blouse at dark slacks, tuwid ang tayo at kalmado ang mga mata. Kasama niya si Edlic na tahimik lamang ngunit panay ang hawak sa kanyang kamay. "Kaya mo?" tanong nito. Tumanggo si Serafina. "Matagal ko lang hinihintay ito, pero hindi para sa paghihiganti, para sa pagtatapos." Sa loob ng courtroom, naroon si Dalmasio. Malayo na ang itsura nito sa lalaking minsang puno ng yabang at kapangyarihan. Kumupas ang tindig, namutla ang balat, at halatang ginugol sa pag-aalala ang mga nakaraang taon. Si Zaira naman ay naroon din, ngunit nakayuko at iwas ang tingin. Nang simulang basahin ang desisyon, halos walang huminga sa silid. Isa-isang binanggit ng hukom ang mga napatunayang sala: fraud, falsification, coercion, conspiracy in kidnapping, at illegal diversion of assets. Pinawalang bisa ang mga illegal na transfer ng mga ari-arian. Kinumpirma ang lehitimong karapatan ni Serafina sa mga natitirang lupa at bahagi ng negosyong iniwan ng kanyang ama. Ipinataw ang kaukulang parusa kay Dalmasio at si Zaira ay nahatulan din sa mga kasong may kaugnayan sa obstruction at pagtatago ng mga ebidensya. Walang palakpak sa korte, walang sigawan, ngulit sa katahimikang iyon, dama ang bigat ng pagbagsak ng isang lalaking matagal nang inakalang hindi matitinag. Paglabas nila sa courtroom, maraming mga mamamayhag ang nag-aabang, ngunit maingat silang inilayo ng security team ni Harven. Sa mahabang pasilyo ng gusali, biglang huminto ang mga yabag ni Serafina nang marinig niyang may tumatawag sa kanya. "Serafina." Paglingon niya, nakita niya si Dalmasio na pilit humahabol sa kanya sa gitna ng mga bantay. Hindi na ito ang lalaking kayang sumigaw at manakot. Halos basag ang boses nito at ang mga mata ay puno ng desperasyon. "Sandali lang, pakinggan mo ko." Huminto si Serafina. Hindi siya kumibo, ngunit hindi rin siya tumalikod. "Pakiusap," garalgal na sabi ni Dalmasio. "Tulungan mo ko. Pwedeng kausapin ng abogado mo. Pwedeng bawasan. Pwedeng..." Tuluyan nang lumuhod si Dalmasio sa sahig ng pasilyo. Nanigas ang ilang taong nakakita. Maging si Zaira na akala'y wala nang maipapakitang hiya ay napayuko. Sa eksenang iyon, parang bumalik sa alaala ni Serafina ang lahat. Ang mga gabing pinalalaya siya sa hapag, ang mga umagang inuutusan siyang maglinis habang si Zaira ay bihis na bihis, ang storage room, ang bodega, ang pananakot at ang malamig na tawanan nang sabihin nilang wala siyang karapatang sumaya. Mulit kakaiba ang naramdaman niya. Walang sarap na makita siyang nakaluhod, walang ligayang makita siyang wasak. Ang naroon lamang ay isang malalim na pag-unawa na ang taong ito ay matagal nang naubos sa sarili niyang kasakiman. Mabagal na nagsalita si Serafina. "Alam mo kung anong kaibahan natin, Dalmasio?" Tanong niya, kalmado ang boses. "Noong hawak mo ang buhay ko, pinili mong yurakan ako. Ngayong ako ang may kakayahang gumanti, pinipili kong tapusin na lang ito." Napaluha si Dalmasio. "Patawarin mo ako." Hindi tumaas ang boses ni Serafina. Hindi siya nagpakita ng galit. Ngulit ang ungas susunod niyang salita ang tuluyang nagsara sa lahat. "Tinulungan na kitang hindi sa pamamagitan ng pagligtas sa'yo, kundi sa hindi paggaya sa'yo. Hindi na kita kailangang wasakin. Wasak ka na sa lahat ng pinili mong gawin." At pagkatapos nun, tinalikuran niya ito. Walang sigaw, walang panghahampas ng salita, walang maruming paghihigante. Tanging tahimik na pagtatapos ng isang laban na napakatagal niyang dinala. Tahimik na hinawakan ni Edric ang kamay niya. At habang unti-unting linulon ng dapit hapon ng liwanag ng araw, naalala ni Serafina ang batang bersyon ng sarili niya. Iyong dalagitang minsang pinaniwalaang hindi siya tunay na anak ng bahay, napabigat siya at wala siyang karapatang sumaya.
Ngulit sa paglipas ng mga taon, sa gitna ng pagdurusa, paglaban, pag-ibig at matagal na paghilom, napatunayan niyang hindi kailanman kayang ipasya ng malulupit na tao kung ano ang magiging wakas ng isang mabuting puso. Dahil ang isang babaeng marunong magtiis ay pwedeng masugatan. Ang isang babaeng marunong magmahal ay pwedeng pagtaksilan. Ngunit ang isang babaeng natutong mahalin ang sarili, piliin ang tama at bumuo ng sariling tahanan mula sa abo ng nakaraan, iyon ang babaeng hinding-hindi na muling kayang wasakin ninuman. Sa mga sumunod na buwan, mas lalo pang umunlad ang mga proyekto ni Serafina at Edric. Ang Vallejos Community Center ay pinalawak at formal na naging Vallejos Foundation. Nagdagdagan ito ng Casa Elowen, isang maliit ngunit maaliwalas na shelter para sa mga babaeng tumatakas sa marahas na tahanan. Nagtayo rin sila ng scholarship fund sa pangalan ni Don Esteban Vallejos upang ang mga bata tulad ni Serafina noon, matalino ngunit kapos sa proteksyon, ay magkaroon ng pagkakataong makapag-aral ng hindi kailangang lumuhod sa mga taong mapang-apik. Si Edric at Bastien ay nagpatuloy sa kanilang mga proyekto sa pabahay. Si Odessa ay naging executive coordinator ng foundation. Si Mira at Bembem ay regular nang nagtuturo ng kabuhayan sa mga kababaihan. Si Doc Ramil naman ay naging isa sa mga pangunahing kaagapay sa mental health at trauma recovery program ng center. Si Yoli at Mang Tibo, na kapwa at tumanda ng kasama sa pagdurusa ni Serafina, ay binigyan nila ng komportableng tahanan at panghabang buhay na seguridad bilang bahagi na rin ng kanilang pamilya. Isang hapon, habang papalubog ang araw sa hardin ng kanilang sariling bahay, tumatakbo si Elowen sa damuhan habang hinahabol ang mga paraparo. Sa veranda, nagtitimpla ng tsaa si Edric. Sa mesa naman ay may ilang papeles para sa bagong batch ng scholars, ngulit sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, hindi na mabigat tingnan ng mga responsibilidad. Ang lahat ay tila bahagi na lamang ng payapang buhay na matagal nang ipinagkait sa kanya noon. Lumapit si Edric at iniabot sa kanya ang tasa. "Tahimik ka," sabi nito. Napangiti si Serafina habang pinagmamasdan ng anak nila. "Iniisip ko lang, dati akala ko ang pinakamalaking panalo ay makita silang bumagsak. Hindi ba?" "Hindi. Ito pala." Tinignan niya ang hardin, ang bahay, ang anak nilang tumatawa, ang lalaking kasama niyang tumayong muli matapos ang lahat. Ang pinakamalaking panalo ay mabuhay ng payapa kahit pinilit nilang gawin tayong sugatan habang buhay.